Ano bang kinuha niya? Parang nagkakawatak-watak ang buong katawan ko. Unang beses ko, tapos ganun lang. Ibinigay ko sa isang taong hindi ko naman kilala. Hindi ko alam kung magkikita pa kaya. Tayo ulit? Yung pagdukot noong 18 taon na ang nakalipas. Ang kumuha sa mga magulang ko. At hindi pa rin alam kung nasaan si Tara. Siya lang ang kapatid kong babae. Kailangan nating hanapin siya sa lalong madaling panahon. Lumalala ang kalagayan ni Lolo. Hindi na tayo pwedeng magpaliban pa. Hello? Pupunta na ako ng ospital ngayon. Hey, sus! Bakit nangyayari ito sa akin? Bakit kailangang napakasakit ng buhay ko? Napakadelikado dyan sa taas. Bumaba ka na. Nagsumikap ako sa buong buhay ko para lang makaipon ng konting pera. Tapos niloko nila ako at nawala lahat. Ano man yan, pwede natin pag-usapan dito sa baba. Paano na ako mabubuhay? Paano? Tatay, anong ginagawa mo? Bumaba ka dyan. Mahal, pasensya na si tatay. Hindi ko na to kayang bayaran. Ikaw na ang bahala sa sarili mo mula ngayon. Kailangan nang umalis ng tatay mo. Tatay? Kailangan ko nang umalis, Irog. Tatay, may pera na tayo ngayon. Tingnan mo. Ah. Pera, Kontrolin mo ang tatay mo. huwag ka nang gumawa ng gulo. Oo. Pasensya na talaga. Pasensya na sa abala. Chloe, hindi sapat ang perang ito. Hindi sapat ang 3 milyong dolyar? Oh, Irog, mga loan shark ito. Lumalaki ang interes. Ngayon, 10 milyong dolyar na ang utang ko sa kanila. Ano? 10 milyong dolyar? Ikaw? Tatay, anong ginagawa mo? Hindi natin kayang bayaran ang ganitong halaga kahit sa buong buhay natin. Kung ako'y mamatay, hindi ka na nila hahanapin. Huwag kang mag-alala, tatay, okay? Ako na ang bahala para makahanap ng pera. Habang nakabalot ka ng ganito, walang makakakilala sa iyo. Dito ka lang at magpahinga. Hintayin mong bumalik ako. Chloe, mag-ingat ka. Walang dapat mangyari sa iyo. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Diyos ko, mahal! Ang saklap ng pagkamatay mo. Aking asawa, ano ang gagawin namin nang wala ka? Paano ko palalakihin ang bata ng mag-isa? Sino ka? Bakit ka nakahiga sa asawa ko? Mahal, anong nangyari? Mahal, Pasensya na, nagkamali ako. Mali ang tao. Patay na dulo. Tingnan mo dyan. Nandito na ako, Lolo. Anong ginagawa mo dito? Kulang pa ba ang pera para sa'yo? Sinusundan mo talaga ako? Hindi. Hindi ako. Tara, ang aking mahal, sa wakas umuwi ka na sa akin. Anak ko, sa wakas, nakauwi ka na. Lolo, gising na po kayo. Anak ko, ang tagal kitang hinanap. Lolo, hindi siya. Anong ibig mong sabihin na hindi siya? Lolo. ikaw, lumabas ka.
Sinusundan mo ako rito. Para lang talaga sa pera. Anong pinagsasabi mo? Sino? 5 milyong dolyar. Bibigyan kita ng 5 milyong dolyar. Magpapanggap kang kapatid ko. At tutulungan mong pasayahin si Lolo. 5 milyong dolyar? 5 milyong dolyar. Dagdag pa ang 3 milyong dolyar noong nakaraan. Ang mga loan shark, yumayaman ang interes. 10 milyong dolyar na ang utang ko sa kanila ngayon. Kung makakakuha tayo ng 10 milyong dolyar, mababayaran na ang utang ni tatay. Hit! 7 milyong dolyar. Kaya pera nga ang dahilan. Sige, 7 milyong dolyar. Walang dapat makaalam nito, pero sa ibang tao, sabihin mo lang na tagapag-alaga ka ni Lolo. Kung si tatay, Tatay, ganito na lang ba iiwan mo kami? Ano na ang gagawin natin ngayon? Martha, okay lang si Lolo. Nandito ka pa rin. Ikaw, Stable na ang pasyente sa ngayon. Huwag na siyang ma-stress ulit. Kaya stable na siya. Tamang-tama ang timing. Pag-usapan natin ang mana. Dinadal ko ang abogado. Martha, ikaw? Sino ka? Ako ang tagapag-alaga. Tara, anak ko. Halika rito. Ano? Siya si Tara. Lolo, Tara, anak ko, Lolo. nahanap na kita. Ang tagal mong nawala. Ang dami mong pinagdaanan. Lolo, babawi ako sa'yo. Buti na lang nandito si Ginoong Lawson. Ako'y nagpapahayag na ang bukong mana ko ay napupunta kay Tara Sterling. Ano? Lolo? Pag-usapan natin ito mamaya. Hindi pwede. Paano naman ang anak ko? Ginoong Sterling, huwag mong kalimutan. Siya ay ako mo rin. At isa pa, paano mo mapapatunayang siya si Tara? Sinasabi ko sa'yo, sinungaling siya. Huwag kang mag-alala, Martha. Hindi ko hahayaang makalusot ang sinumang manloloko sa pamilya Sterling. Tingnan mo. Ang dalawang magkapatid na ito ay magkamukhang magkamukha. Wala akong nakikitang pagkakahawig. Malabo ang pinanggalingan ng batang to. Akala mo ba ang ilang salita ay sapat na para makuha ang yaman natin? Ang pamilya Sterling, hindi basta-basta maloloko. Kailangan natin ng pagsusuri ng DNA. Ngayon din, gusto kong makita sa aking sariling mga mata. Magpa-DNA test ka. Ngayon din, kailangan kong makita ito ng sarili kong mga mata. Martha, huwag kang mag-alala dyan. Kapag gumaling na si Lolo, magbibigay ako ng paliwanag sa lahat. Bakit kailangan pang gumaling si Ginoong Sterling bago ka magpaliwanag? Sinasabi ko sa iyo, nagpapalipas ka lang ng oras. Imposter siya. Ginagamit mo lang siya para makuha mo ang mana. Thomas, sinabi ko sa iyo na huwag mo akong ibalik dito. Ang mga Sterling ay hindi kailanman tatanggap sa akin. Siguradong, iniisip nila na impostor ako. Lumaki ako kasama ang aking amang kinupkop na laging naglilipat-lipat. Hindi sapat ang makakain, hindi sapat ang init. Natutulog kami sa ilalim ng mga tulay. Oo, aking mahal. Nakokonsensya ako. Ang dami mo ng pinagdaanan. Simula ngayon, kung may mga haspang magduda sa iyo, palalayasin ko sila sa pamilyang Sterling ng tuluyan. Wala silang makukuhang kahit sentimo sa mana. Tatay, Kailangan nang magpahinga ang pasyente. Pamilya, lumabas na po kayo. Humph. Lolo, dapat kang magpahinga. Iuuwi ko na siya. Sige, tandaan mo ito. Dapat mong alagaan ng mabuti siya. Ingatan mo ang iyong kapatid. Huwag mong hahayaang may makasaling sa kanya. Ginoong Sterling, nasa unahan na ang istasyon ng subway. Pwede na po ako dito. Pwede naman tumawag na lang? Simula ngayon, Thomas na ang tawag mo sa akin. Para wala silang makitang pwedeng gamitin laban sa atin, nasa tabi mo ako araw-gabi. Araw-gabi? Kahit kapag natutulog, Gusto mo pa ring sumiping sa akin? sa'yo ang gusto kong sumiping. Ikaw yon,
Alam kong ikaw. Kung hindi dahil sa pera, hindi kita titingnan kahit minsan. Chloe, kumalma ka. Kapag natapos na ang deal na ito, kukunin ko ang pera at aalis na ako. Ikaw, magpakabait ka lang. Ganapin mong mabuti ang papel mo bilang kapatid ko. At kapag nakita ko na siya, kukunin mo ang pera mo at aalis ka na. Sa panahong ito, Sarah Sterling lang ang maaari mong maging... Kung mabuko ito, wala kang makukuhang kahit sentimo. Paano kung hindi mo siya matagpuan? Ibig sabihin ba nun, hindi na ako makakakuha ng pera? May lead na ako. Matatagpuan ko siya sa lalong madaling panahon. Huli na para magsisi. Basta hindi ka magsisisi, hindi rin ako magsisisi. Pero hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Dahil lang sa nagsiping tayo, hindi ibig sabihin ay maaari kang umibig sa akin. Babasagin ang kontrata. Wala kang makukuhang pera. Ganito ba kayo kapalaluan lahat ng mayayaman? Ano ba ang espesyal sa'yo? Akala mo ba, kasing kaakit-akit ka ng pera mo? Anong pinagsasasabi mo? Ang ibig kong sabihin, Thomas, gagampanan ko ang trabaho ko. Thomas, narinig kong nakita mo si Tara. Ang galing. Kapag magkakasama na ulit ang pamilya, maaari na tayong magpakasal. Hindi pa rin gumagaling si Lolo. Wala akong maiisip na iba. Pero ang kasal natin, iyon din ang gusto ni Lolo. Oh, Thomas. Nasaan si Tara? Nandito na siya. Sabik na sabik ang lahat na makilala siya. Nandito ako ngayon para sunduin siya at dalhin sa estate para makilala ang mga nakatatanda. Magandang umaga. Buksan mo ang pintong ito. Binibini. Alin po? Basagin mo lahat yan. May mahalagang bisita sa palapag na ito. Pakiusap, huwag kayong magkagulo dito. Mangyaring umalis na kayo kagad. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Ipinapakita ko ang aking nobyo. Mali? Ikaw pala. Nanggugulo ka kay Thomas? Ano? Noong araw na iyon sa hotel, nakita kitang pumasok kay Thomas sa iisang kwarto. Nanggugulo ka sa nobyo ko, ngayon naman dito mismo sa bahay namin? Walang hiya. Paano ninyo nagawa ang ganoong bagay, Thomas? Magpakatotoo ka na. Ano ba talaga ang nangyayari sa inyong dalawa? Binibining Jenkins. Kumakalat ka ng chismis tungkol sa sarili kong kapatid. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Ano? Si Tara siya? Imposible yun. Noong araw na iyon, sabi ni Thomas kailangan daw niyang i-verify ulit ang pagkakakilanlan ko, kaya nagkita kami sa hotel. Yun lang ang nangyari. At saka, nandoon naman si Asistente Carter buong araw. Binibining Jenkins. May iba ka pang tanong? Paano nangyari yun? Malinaw na. Malinaw na ano? At noong araw na iyon, bakit may 2 bodyguard kang sumusunod sa akin? Noong araw na iyon, nakita kong lasing na lasing ka. Kaya medyo nag-alala lang ako. Kung hindi naman pala totoo, kailangan lang nating linawin. Mula ngayon, hindi na dapat mangyari ulit ang ganoong eksena. Kaya, kayong dalawa dapat sumama na sa amin pauwi. Bumalik na kayo sa estate. Para walang magkalat ng chismis. Magkapatid na nakatira ng magkasama. Anong klaseng chismis ang pwedeng manggaling diyan? At saka, kakabalik lang ni Tara. Bilang heiress ng mga Sterling, marami pa siyang dapat matutunan. Mas magiging mahirap kung kasama ang mga nakatatanda. Kung ayaw ninyong tumira roon, sige. Pero yung pagbisita, kailangan pa rin ninyong makita ang mga nakatatanda, di ba? Kung nag-aaral ka ng tamang asal, dapat meron ka namang kahit kaunting paggalang. Kapag gumaling na si Lolo, ako mismo ang magdadala sa kanya para makita ang mga nakatatanda. Ni hindi mo nga kayang harapin ang mga nakatatanda?
Alam kong may kakaiba. Pupunta ako sa hotel ngayon din para tingnan ang security footage. Natatakot ka bang harapin ang iyong mga nakatatanda? May ginagawa ka talagang hindi maganda. Pupunta ako sa hotel ngayon din para tingnan ang security footage. Anong sinasabi mo, Marta? Kung may ginagawa talaga kami, gagawin ko ba ang mag-iwan ng ebidensya para mahanap mo? Hapunan lang kasama ang pamilya. Uuwi na kami. Mas maayos na yan, mahal. Maaga kayong umuwi mamayang gabi. Natalie, umalis na tayo. Kaysa hayaan silang gamitin ito para gawing malaking issue at guluhin si Lolo Sterling, mas mabuting harapin sila ng diretsyo at patigilin sila ng tuluyan. Pupunta ba talaga tayo? Ano? Natatakot ka? Anong mapapala ko sa pagkatakot? Nakapirma na ang kontrata. Si Binibining Jenkins. Siya ba talaga ang nobya mo? Bakit ayaw na ayaw mo sa kanya? Medyo bastos man siya, pero maganda siya at galing sa mayamang pamilya. Karamihan ng lalaki, hindi tatanggi. Hindi ka ba mahilig sa babae? Mahilig ako sa babae? Dapat alam mo. Dadalhin kita sa mall mamaya. Para saan? Ang tagapagmana ng Sterling ay hindi dapat manamit na parang pulubi. Mukha ba akong pulubi? Kumusta, Ginoong Sterling? Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo ngayon? Baguhin mo siya. Ano? Sige, Ginoong Sterling. Iwanan mo na lang siya sa amin, bagamat medyo mahirap ito. Mga profesional kami. Hoy! Anong ginagawa mo? Ako, kaya kong maglakad na mag-isa. Pasensya na. Unang beses kong mag-high heels. Nasasanay pa lang ako. Bayad po. Ayaw namin ng mga sinubukan niya. Ipak mo na lahat ng iba. Opo, Ginoong Sterling. Ay, ang bigat nito! Kamay mo. Noong bata pa si Tara, haling na haling siya sa mga perlas. Tuwing may makikita siyang perlas habang nasa labas kami, magwawala siya hanggang bilhin iyon para sa kanya ni nanay at tatay. Ngayon, papalitan mo siya. At babalik sa estate para sa hapunan. Medyo mahirap ito. Pero sana kayanin mo. Huwag kang mag-alala. Tumanggap ako ng pera mo eh. Kahit anong gawin nila sa akin, harapin ko.
lumuhod. Lumuhod ka. Akala ko simpleng family dinner lang ito. Bakit mo inilabas ang memorial tablets ng mga magulang ko para makita ng lahat? Ano ba ang gusto mong palabasin? Noong mga panahong iyon, ang iyong mga magulang ay pupunta sa iyong graduation ceremony. Ay dinukot ang iyong mga magulang na namatay na inilibing sa Sterling Cemetery. Ay sumira sa pamana ng pamilya. Wala ba kayong pananagutan? Ang Starlight Entertainment ay itinatag ng aking mga magulang mula nang ako ang humawak. Patuloy itong lumalago. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Tito Robert. Robert, bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa kanila? Ilipat na lang natin ang kanilang mga puntod sa labas ng Sterling Cemetery. At tapos na ang usapan. Hindi mo magagawa yan. Thomas. Ngayon, nasa ospital pa si Lolo. Kaya tungkol sa mga puntod ng ninuno, si Robert lang dito ang may huling salita, kung kusang loob mong isusuko. Lahat ng ari-arian ng grupo ng Sterling, hindi namin sisirain ang mga puntod. Panaginip lang yan. Ganyan ba ang pagsalita sa iyong mga nakatatanda? Ganyang klasing anak ang pinalaki ng iyong mga magulang. Hindi sila karapat-dapat na magkaroon ng lugar sa shrine ng pamilyang Sterling. Tatay. Nanay, kakabuo pa lang ng pamilya natin. Ngayon, pinag-uusapan na nila ang pagsira sa mga puntod at nag-aaway tungkol sa mana. May inggit siguro sa kaligayahan natin. Gusto nilang magkawatak-watak ang pamilya natin. Walang hiya kang bata ka. Paano mo nagawang magsalita ng ganyang kalokohan sa harap ng iyong mga nakatatanda? Papagalitan kita. Papatayin kita! Patay ka na! Sinasabi ko sa'yo, alam ni nanay at tatay na may gustong manira sa atin, kaya sinasadya nilang pinarurusahan ka. Tigilan mo na yan. Pirmahan mo na lang ang dokumento. Huwag mong pirmahan yan! Sinabi ni Lolo na itinayo mula sa wala ang Starlight Entertainment ni nanay at tatay. Kung isusuko natin ito, ayon sa testamento nila, ibibigay ni Lolo ang lahat sa charity. At pagkatapos kayong, lahat ay mapapalayas at maghahanap ng trabaho. Ano? Sinabi ba talaga yan ni Ginoong Sterling? Hindi ko alam. May sakit at nalilito si Ginoong Sterling. Mahirap sabihin, baka gawin nga niya. Ngayon, si Tara ay natakot at nagpakita ng hindi magandang asal. Kapag nakalabas na si Lolo at nakauwi na tayo, magsusori tayo ng maayos sa lahat ng nakatatanda. Kailan ba nagsabi si Lolo Sterling na ibibigay niya ang lahat ng kanyang pera? Sabihin mo ang nasa isip mo. Maaaring mahuli ang isang mabuting tao sa sarili niyang mga prinsipyo. Hindi mahalaga kung sinabi niya o hindi. Ang punto, hindi sila maglakas loob na tanungin siya ng diretsyo. At hindi rin sila maglakas loob na lapastanganin ang mga puntod o palayasin ka ulit. Nagsisinungaling ka? At magpapakilala ka pa bilang isang maginoo? Sabi nila, ibang mundo ang tinitirhan ng mayayaman. Ikaw, ang malaking boss, hirap din pala. Ngayong kalmado ka na, tamang-tama ang timing. Pag-usapan natin ang mana. Dinala ko pa ang abogado. Bakit pa tayo mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanila? Kunin na lang ang mga puntod nila at ilipat palabas ng sementeryo ng mga Sterling. Kung kayong dalawa ay kusang loob na magbibitiw, sa lahat ng ari-arian ng grupo ng Sterling, hindi namin lalapastanganin ang mga puntod. Nagpapakatuta ka ba? Paano ako nagpapakatuta? Ilang taon mo nang pinapatakbo mag-isa ang grupo ng Sterling. Sa galing mo, wala ka bang paraan para makontrol sila? Isang masayang pamilya ay nangangailangan muna ng kabaitan mula sa ama. Ang mga tiyuhin mo ang sama ng trato sa'yo. At tiisin mo lang? Kung hindi yan pagpapakatuta, ano pa? Mga nakatatanda ko sila. Ang awayan sa pamilya ay sisirain lang ang pundasyon. Dahilan lang yan.
Naniniwala ka ba talaga na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo? Kaya mo hinahayaan na apihin ka nila? Ganito ba ang paraan mo para bumawi? Ipinaranas sa atin ng langit ang pagkawala. Para matuto tayong pahalagahan ang mga nandito pa sa atin. Hindi para gamitin ito para pahirapan ang sarili mo. Pupunta tayo sa ospital bukas. Ang nangyari ngayon, huwag mong banggitin kay Lolo. Hindi naman tayo makakasalubong ni tatay sa ospital, di ba? Hindi niya ako nakikita. Hindi niya ako nakikita. Hindi niya ako nakikita. Chloe? Chloe? Ay, naku. Huwag sanang makita ako ni tatay. Wala na akong oras para magpaliwanag ngayon. Ano ngayon? No. Sa totoo lang, gusto na kitang kausapin. Pagkatapos lumabas ni Lolo sa ospital, mag-usap tayo. Kalimutan mo na. Sumpa ko. Nakita kong pumasok dito si Chloe. Ang mga kabataan ngayon talagang marunong magsaya. Chloe, sinusubukan mong sirain ang kontrata, pero paalala ko sa'yo, kahit na natulog tayo ng magkasama, kung magkakagusto ka sa akin, matatapos ka agad ang kontratang yon. At wala kang makukuha. Hindi naman. Wala akong ginawa. Tigilan mo ang kakulitan. Akala ko kasi para kang malaki, mahimulmol na golden retriever. Ang cute-cute. Kaya gusto lang kitang halikan. Tinatawag mo akong aso? Tara na. Huwag nating patagalin si Lolo. Lolo, Anak ko, ikaw ang swerte ko. Halika rito. Halika, halika. Lolo, Ang ganda-ganda mo. siyempre naman. Ngayong nandito na ang swerte ko. Tama. Mula nang bumalik si Binibining Tara Sterling, lalong gumaling ang kalusugan ni Ginoong Sterling. Sabi ng doktor, pwede na siyang umuwi ngayon. Lolo, ayos yan. Hindi naman siguro ako sinuwerte para makasalubong ko ulit siya, di ba? Bakit hindi ka masaya? Hindi naman. Iniisip ko lang kung paano nating ipagdiriwang ang paglabas ni Lolo sa ospital. Ganyan ang anak ko. Mabuti, umuwi na tayo. Si, Tara na. Nakita mo? Sabi ko sa'yo hindi tayo ganun kaswerte, di ba? Diba? Chloe, May tao. Hulihin ang impostor na to. Hindi siya isa sa mga Sterling. tatay, Pigilan mo sila para sa akin. sige, ako na ang bahala. Hoy, sinuntok mo ako. Magbabayad ka. Sino ka ba? Umalis ka sa harap ko. Aray, binti ko. Kakabalik ko lang nito ilang araw ang nakalipas. Nakita ninyong lahat yon. Binali niya ulit ang binti ko. Sabing umalis ka na. Magbayad ka. May utang ka sa akin. Bayaran mo ako ngayon. Yan ang tatay ko. Ang galing umarte. Ayos. Tara, anong kaguluhan yan doon? Wala yon, Lolo. Umuwi na tayo, okay? Si? hoy, dahan-dahan lang. Nagpapagaling pa si Lolo.
Lolo, ang sarap nito. Mahal. Tatay, huwag kang paloko sa batang ito. Hindi talaga siya si Tara. Narito ang ebidensya. Tingnan natin kung sino. Ang maglakas loob na baluktutin ang katotohanan. Ang aming pamilyang Sterling ay walang lugar para sa isang taong may kahina-hinalang pinagmulan. Alam ko na hindi siya mabuti mula pa sa simula. Ano ang sinasabi mo? Hindi siya si Tara? Tungkol sa pagkakakilanlan ni Tara, matagal ko nang napatunayan iyon. Bukod pa riyan, kasama ko siya palagi. At saan mo nakuha ang iyong sample, Martha? Sige nga, kung hindi ka naniniwala, gumawa tayo ng isa pang pagsusuri sa harapan mismo ni Ginoong Sterling. Isa pang beses. Kung hindi ako si Tara, paano ko makukuha ito? Ito ang aking pendant na tagapag-alaga. Suot mo ito. Ilabas mo lang ito kapag kailangan. Ito ay ang pendant na tagapag-alaga para sa inyong magkapatid noong ipinanganak kayong dalawa. Personal kong isinuot iyon sa inyong mga leeg. Walang pagkakamali, wala talaga. Dahil ito ay pares, nasaan ang kay Thomas? Oo, ipakita mo sa amin. Kung hindi mo maipakita iyon, peke siya. Tama na. Tama na ang gulo na ito. Ang usaping ito ay tapos na dito. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na pagdudahan muli ang pagkakakilanlan ni Tara, palalayasin ko kayo mula sa pamilya. Ang nakakalasong kapaligiran mula ng ang aming Tara ay bumalik sa aming tahanan, ginawa mo lang siyang magdusa ng kahihiyan. Ganyan ba ang pagsasalita sa iyong mga nakatatanda? Ito ba ang anak na pinalaki ng iyong mga magulang? Hindi sila karapat-dapat na parangalan sa dambana ng pamilyang Sterling. Paano ka naglakas loob na magsalita ng ganyang kalokohan sa harap ng iyong mga nakatatanda? Tuturuan kita ng leksyon. Sa ilang araw, magdaraos ako ng isang press conference para ipahayag ang pagkakakilanlan ni Tara. Hindi pwede. I-announce na natin ang pagkakakilanlan ni Tara. Talagang hindi. Una, sabi mo kapatid mo siya. Tapos ngayon, hindi na pala. Ano ba talagang itinatago mo? Kapag nagsinungaling ka na, wala nang atrasan. Sabihin mo na, ano ba ang hinihintay mo? Kung malaman ni Tara na ninakaw ang kanyang pagkakakilanlan, masasaktan siya ng todo. Ang pamilya Sterling ay magiging katatawanan. Talagang hindi pwede. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Sinisikap lang ni Thomas na protektahan ako. Kahit ang sarili naming pamilya ay hindi pa rin lubos na tumatanggap sa akin. Paano pa kaya ang mga taong hindi namin kamag-anak na maniniwalang ako ay isang Sterling kung magkamali tayo dito? Sisira ito sa reputasyon ng Starlight Entertainment. Tapos sasabihin ng mga tao na maaga namatay ang aking mga magulang. Ang paglilibing sa kanila sa Sterling Cemetery ay sisirain ang legasiya ng pamilya. Hihilingin nilang lapastanganin ang kanilang puntod. Bakit pa tayo nakikipagtalo sa kanila? Ilipat na lang natin ang kanilang mga puntod sa labas ng Sterling Cemetery. Kung ibibigay mo ang lahat ng ari-arian ng Sterling, hindi na namin gagalawin ang mga puntod. Hayop ka! Kung may sasabihin ka pang isa, bubunutin ko ang bibig mo. Ang kapal ng mukha mo. Tatay, hindi iyon ang ibig naming sabihin. Pasensya na, nakikiusap ako sa inyo. Huwag ninyong lapastanganin ang puntod ng aking mga magulang. Kung ang pag-uwi ko ang magiging dahilan para maging multo ang aking mga magulang, di ako na lang ang maging multo. Sabi ko na sa inyo na malas ako. Ako ang dahilan kung bakit namatay ang aking mga magulang. Hindi na dapat ako umuwi. Hindi na dapat ako nabubuhay. Tara, anong nangyayari? Tara, Anong nangyayari? doktor, kumuha ng doktor, ngayon din. Lolo, nagdadalamhati lang si Tara. Kailangan lang niyang magpahinga. Siya. Kumusta ang ginawa ko kanina? Ano namang drama ngayon? Delikada ako. Kapag nagkasakit ako, inaabot ng buwan bago gumaling.
Sa ganoon, sa loob ng ilang panahon, hindi nila maaaring gawin ang press conference. Matalino, di ba? Sige, tapos na ang palabas. Matutulog na ako. Huwag kang maglakas loob na umalis. Ano ba ang gusto mo? Ang talino mo. Ikaw ang magsabi. Kailangan kong takpan ang kasinungalingan mo. Paano kung magdala sila ng doktor ngayong araw para ikaw ay eksaminin? Paano ka kikilos? Diyan ka matutulog mamayang gabi. Ganito ba ang trato mo sa iyong tagapagligtas? Ako ang sasakop sa kama mamayang gabi. Ikaw, sa sopa. Ano ba ang ginagawa mo? Ikaw, nakakasuklam. Ano ang problema? Hindi masaya? Anong problema? May problema ka ba dyan? Ano? Natatakot ka na? Sa sofa ka matutulog? Sinong natatakot? Chloe, sinusubukan mo ba talagang sirain ang kontrata? Paano kung sabihin ko na oo? Tara, ayos ka lang ba? Dapat kang magpahinga. Pupunta ako para magpaliwanag kay Lolo. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Pasensya na, Lolo. Pasensya na talaga. At naabala kita. Sinabi sa akin ni Thomas ang lahat. Sa lahat ng mga taon, ang dami mo ng pinagdaanan. May malubha kang malnutrisyon at anemia. At takot ka sa dilim, hindi mo kayang mag-isa sa isang kwarto. Kagabi, ipinilit mong kasama mo si Thomas. Tama ba? Chloe, gustong-gusto mo bang sirain ang kontrata? Paano kung sabihin ko? Paano kung gawin ko? Salamat, Thomas. Walang anuman. Lolo, sabi ng doktor, hindi pa ganap na gumagaling si Tara. Tungkol sa press conference, ipagpaliban ba natin ito? Ngayong magkakasama na ang pamilya, ang pag-aasawa mo sa pamilyang Jenkins, hindi ba dapat ito'y ayusin na rin? Lolo, gusto mo ba talagang pakasalan ko si Natalie? Anong klaseng tao siya? Alam mo naman yan ng husto. Sa lahat ng mga taon, ang Starlight Entertainment, ikaw lang ang inaasahan. Kung wala na ako, ang mga tao sa estate, walang awa sila. Alam mo naman yan ng husto. Kung wala ang suporta ng pamilyang Jenkins, paano ako makakaalis ng payapa? Paano kung? Hindi ako sang-ayon. Imposible. Ibig kong sabihin, kakabalik ko lang. Ikakasal na si Thomas? Kakakabit lang ng pamilya natin? Tapos maghihiwalay na naman tayo? Eksakto! Si Thomas ang ikakasal, hindi ikaw. Anong dapat ikabahala? Kung ganyan ka kabahala, pwedeng isama ka ni Thomas sa date niya bukas. Isama ako? Seryoso? Hindi ba ako magiging extra lang? Kasama naman si Julian ni Natalie.
kayong mga kabataan ay pwedeng magsama-sama, maglibang-libang. Sige, isasama kita. Sigurado ka? Gusto mo ng extra sa date nyo? Hindi ba yan ang gusto mo? Ewan ko. Bakit mo kailangang sirain ito para sa akin? Hoy! Ang sama ng ugali mo. Tinutulungan lang kita. Hindi mo nga gusto si Binibining Jenkins? Ikakasal ka lang sa kanya dahil kay Lolo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na tumigil ka sa pagiging sunod-sunuran? Ikaw ang nagpapatakbo ng grupo ng Sterling mag-isa sa mga nakaraang taon. Sa kakayahan mo, tiyak na may paraan ka para mapigilan sila. Isang masayang pamilya ay nagtatagumpay lang kapag mabait ang ama. Ang mga tiyo mo, ang mga matatanda, ang sama ng pakikitungo sa'yo, at tiisin mo lang. Ano yan, kundi sunod-sunuran. Sinabi ko bang pakakasalan ko siya? Hindi pa nga ako tapos magsalita. Pinutol mo na ako. Chloe? May masamang balak ka ba? Ako? May masamang balak? Nangangagat ka ng kamay na nagpapakain sa'yo? Ikaw? Thomas, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rin dito? Kapatid ko siya. At bakit naman hindi siya dapat narito? Kapatid ni Ginoong Sterling, ang ganda-ganda niya talaga. Ang pamilya Sterling talaga. Puro gwapo at magaganda ang mga anak. Pinapunta ako ni Lolo para tingnan ang lahat. Sabi niya, kung may ayaw ako sa isang tao, pwedeng kalimutan nila ang sumali sa pamilya Sterling. Ikaw. Kailangan kong sagutin itong tawag. Mag-order na kayo. Kailangan kong pumunta sa CR. Mauna na kayo pataas. Makinig ka sa akin. Kung magkakamali ka sa mga plano ko kay Thomas, ilalantad ko ang panganganyong incest mo. Ikaw. Binibining Jenkins. Ang pamilya ninyo, ang mga Jenkins, ay kilalang kilala at iginagalang. Anong mapapala mo sa pagpapakalat ng chismis? Na ang nobyo mo ay nanganganay yung incest nang paulit-ulit? Tandaan mo lang ang kaya ng pamilya Jenkins. Pakakasalan ko si Thomas. Ako lang ang pwedeng maging asawa niya. Ang kailangan ko lang gawin ay sirain ang reputasyon niya. Mga walang kwentang tanga, hanapin si Thomas, ngayon din, at dalhin ninyo siya sa kwarto ko. Opo. Gibain ninyo ang pintong ito. Binibini. Alin po, binibini? Gibain ninyo lahat. Anong iginagalang na pamilya sa lungsod Ilog ang may gusto pang ipakasal ang anak nilang babae sa pamilya Sterling? Wala kang hiya. Mahal mo talaga siya? Oh? Ilang taon ka na, Binibini? Kailangan ko ang kanyang kakayahan. Kailangan niya ang aking estado. Pag-ibig? Para sa mga tulad naming may pera, hindi ganoon kahalaga. Tama. Paalala ko sa'yo isa pang beses. Si Thomas ay hindi talaga tinatanggap sa pamilyang Sterling. Kung may mangyaring nakakahiyang iskandalo, ano sa palagay mo ang gagawin ng pamilyang Sterling sa kanya? Noon, ang iyong mga magulang, sa daan, papunta sa graduation ceremony mo, ay dinukot. Ang iyong mga magulang na namatay ay inilibing sa Sterling Cemetery. At sinira ang pamana ng pamilya. Hindi ba dapat kayong dalawa ang mananagot? At naaalala ko, ang puntod ng kanyang mga magulang ay muntik ng lapastanganin. Hindi mo siya makukuha. Kaya gusto mo siyang sirain? Sirain man o hindi, ikaw ang bahala.
Kunin mo ang 2 paketeng ito. Ilagay mo sa inumin ni Thomas. At dalhin mo sa kwarto ko. Ganito ba ang mga paraan ng mga mayayaman? Ang resulta ang mahalaga. Sige na, Chloe. Pagkatapos ng araw na ito, ako na si Natalie. Dalawang walang kwentang tanga. Hanapin si Thomas, bilis. At ihatid siya sa kwarto ko. Tulungan mo ako. Ikaw, binigyan ka ng pampagana. Siya ang may gawa. Julian, Umalis ka na diyan. Julian, anong ginagawa mo dito? Wow, ang galing mo pala. Julian, sana hindi ako nakasagabal. Sagabal? Oo, talaga. At paano mo ito babawiin sa akin? Julian, hindi ba gusto mong maging mas malapit pa? At paano natin yun gagawin? Maghihintay ako sa kwarto ko. Mayroon pa akong paborito mong red wine na nakahanda. Sisiguraduhin kong mauubos lahat. Mata sa mata, tapos na. Bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang iba? Hindi ko alam. Diyos ko! Nawawala ang aking guardian pendant. Ano? Sa palagay ko, nahulog ko ito sa hallway. Hanapin mo yon. Ngayon din. Oo, narito. Maghanap kang mabuti. Tingnan mo rin doon. Julian, bitawan mo ako. Bitawan. Huwag kang mahiya. Hindi ba ikaw ang gustong maging mas malapit? Julian, bitawan mo ako. Diyos ko! Binibining Jenkins. Ikaw? At ang tunay mong kapatid na lalaki ay nakipagtalik? Huwag kang tatakbo. Hindi yan ang iniisip mo. Siya yun. Siya ang nagpakana sa akin. Binibining Jenkins. Anong pinagsasasabi mo? Naghahanap lang ako ng pendant. Wala akong ideya. Ikaw at ang tunay mong kapatid na lalaki ay naglalambingan sa kwarto? Hindi ko sinasadya na istorbohin kayo. Putang ina mo. Ang kapal ng mukha mong ipitin ako. Papatayin kita. Ang maruming sikreto mo ay walang kinalaman sa amin. Lumabas ka. Lahat kayo, lumabas. Anong ginawa sa iyo ni Binibining Jenkins? Bakit mo siya ginaganyan? Bakit mo siya ginaganyan? Ako, ginagago siya? Siya ang may kagagawa nito. Alam mo ba muntik ka ng ma-assault? Alam mo ba muntik ka ng maloko? Ilagay mo ang 2 paketeng ito. Sa inumin ni Thomas. Tapos dalhin mo ang inumin sa kwarto ko. Hoy, kalimutan mo na. Hindi ka maniniwala kahit sabihin ko pa. Anyway, may utang ka sa akin. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Dapat humanap ka ng mas mabuti.
Sino ang mas mabuti para sa'yo? Ikaw. Chloe? Gusto mo ba talagang sirain ang kontrata? Paano kung sabihin ko? Gusto ko? Hindi ako mabuting tao, pero kahit papaano hindi ako nananakit ng iba. Sa paggawa ng eksenang ito, nasira ang reputasyon ng magkapatid na Jenkins at hindi ka mapipilitang magpakasal ng ayon sa pagsasaayos. Paano mo ako pasasalamatan? Ano? Pawala ng kasunduan? Lolo, Lolo. Huwag kang magalit. Magulo ang relasyon ng magkapatid na Jenkins, kaya hindi siya maaaring pakasalan ni Thomas. Ayaw mong pakasalan, si Natalie? Kaya ginulo mo ang lahat, di ba? Alam mo ang pamilya Jenkins ang iyong sandigan? Gusto mo ba talagang putulin ang iyong sariling pag-urong? Lolo, sa lahat ng mga taong ito, hindi ako umasa sa pamilya Jenkins at nanatiling matatag ang Star Entertainment at kahit ang mga tiyo ko ay walang magawa sa akin. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Mag-isa ka? Kaya mo bang magtiis habang buhay? Paano kung mapagod ka? O magkasakit ka? Magagawa mo pa bang magpatuloy? Paano kung ako ang mauna? Ikaw, kung wala ang pamilya Jenkins bilang iyong sandigan, ikaw, ikaw, Lolo! ikaw, Lolo! lumabas ka? Lumabas ka na ngayon. Lolo, pakiusap, huwag kang magalit. Ingatan mo ang sarili mo. Matanda na si Thomas ngayon. Pagdating sa pag-ibig, dapat siyang pahintulutang magdesisyon para sa sarili niya. Hi. Oh, anak ko. Ang pag-aasawa sa pamilya Sterling ay hindi isang bagay na maaaring pagpasyahan ng simpleng romansa, di ba? Maaga nang pumanaw ang mga magulang mo. Lahat ng mga tiyuhin mo ay laging nagbabalak laban sa isa't isa. Ang tanging dahilan kung bakit sila nagpipigil ay dahil takot pa rin sila sa akin at hindi nila magawang kumilos ng hayagan. Pero kapag wala na ako, may iwan ng mag-isa si Thomas. Ano na ang gagawin niya? Sino nagsabing mag-isa si Thomas? Lolo, nandito na ako ngayon, di ba? Mula ngayon, laging nasa tabi ni Thomas ako. Kung may mga has na mga sa kanya, pagsisisihan nila yon. Kaya Lolo, hindi mo na kailangang mag-alala pa tungkol kay Thomas. Ang pinakamahalaga para sa iyo ngayon ay ang manatiling malusog at mabuhay ng matagal. Ganyan talaga ang ating Tara. Laging maalalahanin. Hindi masaya ang umiinom ng mag-isa. Heto, sasamahan kita. Tungkol kay Lolo. Huwag kang mag-alala. Ayos lang si Lolo. Hindi naman talaga maganda ang kalusugan niya mula pa noon. At ako pa ang nagpagalit sa kanya. Napakasamang apo ako. Hindi yan totoo. Oo, mayabang ka, bastos ang bibig, at mataas ang tingin sa sarili. Pero ikaw ang pinakamagalang na tao na kilala ko. Maaga kang nawalan ng mga magulang. Tiniis mo ang pang-aapi ng mga kamag-anak. Sa harap ng lahat ng pressure na yon, napamahalaan mo pa ring patakbuhin ng matagumpay ang grupo ng Sterling. Dahil lang doon, iginagalang kita bilang isang tunay na matapang na lalaki. Chloe. Chloe. Lasing ka na ba? Chloe?
Lasing ka na ba? Hindi ako lasing. Sinong nagsabing lasing ako? Kaya ko pa. Matapos ang lahat ng ininom mo, matapang ka pa rin magsalita. Huwag kang matakot. Kahit pagalitan ka ni Lolo, talikuran ka ng pamilya Jenkins. Nandito pa rin ako para sa'yo. Nandito ako para protektahan ka. Ikaw? Protektahan mo ako? Parang kung paano ako binabantayan ni nanay mula sa itaas. Narito ako sa tabi mo, binabantayan ka. Hindi ko hahayaang may mang-api sa'yo. At ako ay magkakaroon ng maraming pera para mabayaran ang lahat ng utang ni tatay. At ako ay... Ang sakit ng ulo ko. Gaano karami ang nainom ko? Panaginip lang ito. Tara, ikaw, hindi ka, kagabi, hindi ba? Hindi, wala akong ginawa. Tara, ikaw, kagabi, hindi mo talaga. Hindi, wala akong ginawa. Ang kulit mo. Nag-aalala ka ng ganyan. Halos mamatay ako sa takot. Ang ibig kong sabihin, kagabi, hindi ka ba nakatulog ng maayos? Tama. Kahapon, sinabihan ko si Thomas ng mahigpit dahil laging nagpapagalit sa'yo. Tara, kahapon? Iniisip ko yon. Tama ka talaga. Pagdating sa damdamin, hindi mo. Mapipilit yan. Kung gusto mong kanselahin ang kasunduan, kanselahin mo na. Sa totoo lang, yung Jenkins na yan, hindi ko naman talaga siya nagustuhan. Pero hahanap ako ng bagay na kapareha mo. Ano? Ako. Oh. Ayaw mo bang tulungan si Thomas? Kapag naayos na ang kasal mo, hindi lang si Thomas ang magkakaroon ng malakas na kakampi. Ikaw rin ay magkakaroon ng matibay na suporta. Lolo, Hindi, Lolo. Alam kong nahihiya ka. Kaya ngayon, papayagan ko si Thomas na makipag-date sa'yo. Ako, naayos ko na. Ang pinaka-prestihiyosong, mayamang tagapagmana sa buong lungsod Ilog. Ang lugar, ipapadala ko sa'yo mamaya. May laro ako ng golf. Ngayong hapon, aalis na ako. Lolo. Hindi ko inakalang mas maganda pa pala sa personal. Si Binibining Sterling. Tara, uminom tayo mamaya sa bar? Angkatin naman yan. Hindi. Sabi ng nanay ko, ayaw niya sa babaeng nagpapakita ng mukha sa publiko. Sabi rin niya, pagkatapos nating ikasal, kailangan mong bigyan ako ng 5 anak na lalaki. 5 lalaki. Bibigyan kita ng $5 milyong. Napagka-chauvinis naman yan. Hindi. Isang kondisyon lang ang hihilingin ko. Ladies man ako. Kaya, huwag kang makialam sa personal kong buhay. At saka, sobrang OC ako sa kalinisan. Birhen ka ba? Napakawalang galang. Hindi. Kaya, iba't ibang klase talaga ng mga weirdo. Sabihin na lang natin ang totoo kay Lolo. Anong totoo? Ayokong mapangasawa mo ang isang taong hindi mo mahal. Hindi mo naman. Ang meron tayo ay negosyo lang. Ayokong ang isang pirasong papel ang sumira
sa pagkakataon mong maging masaya. Chloe, ano ba ang inaasahan ko? Negosyo lang pala talaga ang meron kayong dalawa. Akala mo talaga may gusto siya sa'yo? Pero, paano kung may gusto nga? Naku, nakakainis! Magnanakaw sa kalatagan ng araw? Ano ba? Magnanakaw sa liwanag ng araw? Nagnanakaw ka, ha? Papatayin kita! Tigilan mo ako! Tigil! Hindi ako masamang tao! Pamilyar na pamilyar ang boses na yon. Aray! Lintik na pasaway! Ikaw pala? Tatay, anong ginagawa mo rito? Muntik mo na akong mapatay. Paano mo nakita ang lugar na ito? Anong lakas ng loob mong magtanong? Paano kita nakita? Paano kita natuntun dito? Yung mga tao sa ospital noong isang araw. Ang sabi sa akin, taga-pamilya Sterling daw sila. Mga guwardiya, hulihin ang impostor na ito. Hindi naman talaga siya Sterling. Tapos sabi ng mga Sterling, nagpapanggap ka raw na apo nila. Papanagutin ka nila. Kaya may hinala ako na baka nandito ka. Pumunta ako para tingnan. At tama nga, nandito ka. Anong nangyayari? Tatay, mahaba ang kwento. Basta, ako si Tara, ang tagapagmana ng mga Sterling ngayon. Kapag may oras na ako, ipapaliwanag ko ng buong buo ang lahat. Teka, hoy. Impostor ka nga talaga. Tatay, Oh, ilan na lang araw, birthday gala mo na. Inihanda ko na ang listahan ng mga bisita. Dri. Tingnan mo ito kung may nakikita kang problema. patingin nga. Ayos sa akin yan. Tatay, matagal na ring nakabalik si Tara at hindi pa natin nakikilala ang kanyang ampon na ama. Sa totoo lang, siya ang nagpalaki sa kanya sa lahat ng mga taon. Sa gala, hindi ba dapat natin siyang imbitahin? Ay, oo nga. Buti na lang naisip mo. Tara, para sa birthday gala ko, siguraduhin imbitahin ang iyong ampon na ama na pumunta rito. Gusto kong personal na magpasalamat sa kanya. Ha. Si tatay ko. Nasa business trip siya nung araw na yon. Sobrang busy siya nitong mga nakaraan. Sayang naman. Huwag kang mag-alala. Pamilya naman tayong lahat. Imbitahin na lang natin siya bukas. Magkakasama tayong maghapunan. Tungkol sa restaurant, ako na ang bahala sa reservation. Oo. Ganoon na lang ang gawin natin. Ano ang gagawin ko? Mabubuko talaga ako ngayon. Siguro dapat kong sabihin na aksidente sa kotse si tatay. Arg! Hindi. Malas yon. Malas! Mabuhay si tatay. Arg! Ano ba talaga ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Relax ka lang. May plano ako. Anong plano? Ginoong Sterling. Binibini. Maraming taon na akong artista. Ginagarantiya ko ang walang kapintasang pagganap. Ano? Nasisiyahan ka ba? Sa itsura ng tatay mo? Lights, camera, action! Sa lahat ng mga taong ito, pinalaki mo si Tara. Napakahirap ng pinagdaanan mo. Ginoong Sterling. Napakabuti ninyo.
Si Tara mabait at matalino na mula pa noong bata pa siya. Kitang-kita na tunay na dalagita siya. Sinong mag-aakalang siya pala ang tunay na Sterling Harris? Ginoong Sterling, hayaan ninyong magtagay ako para sa inyo. Tawa lang ng tawa. Tingnan natin kung makakatawa ka pa pagkatapos. Ay naku, tara, halika rito. Magtagay ka sa iyong amang pangampon. Tatay, gusto kong magtagay. Mahal, narito ang tatay mo. Bumangga ka sa akin. Magbayad ka. Aray. Mahal. Malaking bagay ang pagpapakasal. Bakit hindi mo sinabi sa tatay mo? Magkakasal na si Binibining Sterling ngayong gabi. Puntahan ninyo ng maaga. Mag-aasawa na ang anak ko. Hindi na kailangan ng pagpapakilala. Tingnan natin kung sino ang perpektong manugang ko. Oy, ikaw na yon sigurado. Matangkad, gwapo, magandang pagpili. Hoy, bata. Mula ngayon, ako na ang biyenan mo. Teka, Mali. Ikaw ang biyenan ko. Mali pa rin yon. Ang ibig kong sabihin, magkakamag-anak na tayo. Tara, sino ba talaga siya? Ako ang tatay niya. Tara, sino ba talaga siya? Ako ang kanyang ama. Ano? Anong nangyayari? Ang dalawang ito. Kaya alin sa kanila ang iyong amang kinupkop? Ako, Ha ha ha. Paano nagkaroon ng dalawang ama? Tara, anong nangyayari dito? Mga gwardiya, arestihin ang impostor na yan. Dalin niyo siya. Hindi siya isa sa mga Sterling natin. Kaming dalawa ang kanyang mga ama. Huwag mong sabihin na kayong dalawa. Kayo ba ay? Oo, eksakto ang iniisip mo. Kayo ay. Pero Ginoong Sterling, hindi nyo kami didiskriminahan, di ba? Hindi, hindi, hindi. Dahil kayo ang mga ama ni Tara, maupo po kayo. Noon ang mga panahon na iyon, saan nyo natagpuan? Ang aming Tara? Sa isang overpass. Ano? Ibig kong sabihin, nasa overpass ako at nakita ko si Tara sa kalye. Mahirap ang buhay ni Tara. Noong mga panahon na iyon, nang matagpuan ko siya, nagugutom siya. Balat at buto na lang siya. Dinala ko siya sa bahay at pinalaki gamit ang aking sariling mga kamay. Pinakain ko siya at pinanood siyang lumaki. Mahirap ang buhay ng batang ito. Hindi siya nakaranas ng pagmamahal ng isang ina habang lumalaki. At sa piling namin, wala siyang natanggap kundi pang mamaliit. Kasalanan ko rin dahil wala akong silbi. Sinubukan kong magtayo ng maliit na negosyo, pero naloko ako. Ngayon, lubog na kami sa utang. Ang bata ay kasama namin, palaging tumatakas at nagtatago. At kahit na ganun ang nangyari, tinutulungan pa rin niya kaming mag-ipon para mabayaran ang mga utang. Marami ng hirap na dinanas si Tara sa mga nakaraang taon. Napakarami na niyang pinagdaanan.
Mula nang malaman ko na si Tara ang tagapagmana ng mga Sterling, totoong-totoong masaya ako para sa kanya. Pangako ko sa iyo, may salita ako. Kapag bumalik na si Tara sa pamilyang Sterling, hindi na namin siya hahayaang maliitin muli. Napagdesisyonan ko na. Kapag wala na ako, 50% ng aking mana ay iiwan ko kay Tara. Lolo, hindi, Ginong Sterling. Hayaan ninyong sabihin ko, hindi ako pala inom. Pero ngayon, sobrang saya ko talaga. Tagay! Tatay, Ngayon naiintindihan ko na. Kaya pala hindi ka marunong uminom. Chloe? Chloe? Lasing ka na ba? Hindi ako lasing. Sinong nagsabing lasing ako? Kaya ko pang uminom. Matapang pa ring magsalita, kahit ganoon, kalakas ang ininom. Ayos, mayaman na tayo ngayon. Makinig ka, Tara. Mula ngayon, maging mabait ka sa iyong lolo. hindi ka panipaniwala. Nagawa talaga nila iyon. Mukhang kailangan kong humanap ng kakampi. Umalis ka na diyan. Sinabi ko nang, huwag mo akong istorbohin. Lumayas ka. Hala, ang sungit naman. Anong ginagawa mo dito? Ang mahal ba ang nagpadala sa'yo dito? Para pagtawanan ako? Pagdating sa akin at sa kanya, magkaiba talaga kami. Ang babaeng yon ang siyang sumira sa buhay mo. Hindi ba't gusto mong maghigante? Maghiganti? Basagin niyo yan. Binibini. Alin? Basagin niyo lahat. Hoy, Julian! Bitawan mo ako! Bitawan! Siya ang ipinagmamalaki ng pamilyang Sterling ninyo. Paano ako makakapaghiganti? Paano kung hindi pala siya ang tagapagmana ng mga Sterling? Anong sinabi mo? Kaibigan, Matandang hukluban. Ang bilis mo tumakbo, ha? Kailan mo babayaran ang utang mo? kaibigan. Ang anak ko ngayon ay si Binibining Sterling. Ang utang ko sa'yo. Talagang babayaran ko. Siya? Makatwiran naman ako. Salamat, kaibigan. Dalhin niyo siya. Kung talagang makatwiran siya. Ewan ko lang. Sino ka? Pakawalan niyo na ako. Gusto kong sabihin mo sa akin ang lahat tungkol sa kung paano napunta ang anak mo sa pamilyang Sterling. Huwag kang magtago ng kahit ano. Hindi lang kita pakakawalan. Pababayarin ko pa ang lahat ng utang mo. Hindi ko alam. Wala akong alam. Bakit niyo ako kinukulong dito? Pag-isipan mong mabuti. Anong nangyayari? Bakit bigla akong kinabahan? Hoy, tatay. Naalala mo ba ako? Chloe? Natalie, tatay! Binibining Sterling. Tingnan mo kung sino ang narito. Natalie, kung ano man ang gusto mo, sa akin mo ibuhos.
pakawalan mo ang tatay ko. Aba, hindi ba't ikaw ang tagapagmana ng mga Sterling? Anong ginagawa ng isang tagapagmana ng Sterling kasama ang isang tatay na tulad niya? Siya, ama kong nag-ampon sa akin. Amang nag-ampon? So hindi siya ang totoo mong ama? Kaya anong kinalaman niya? Sa'yo? Tigil! Gusto mo siyang palayain? Ano ang gusto mo? Lumuhod ka. Gapangin mo rito. At humingi ka ng tawad. Lumuhod ka. Kumapang ka sa akin. At humingi ka ng tawad. Sa panaginip mo! Binibining Sterling, may isang tao na hindi nakikinig. Teka, sapat na ba ito? Siyempre hindi. Tapos na ako sa paglilibang. Pero si Julian ay naghihintay pa rin. Nasaan si Tara? May tumawag lang kay Binibining Sterling. At nagmadaling umalis. Hindi man lang niya dinala ang kanyang telepono. Oh, hindi. May mali. Julian, kung maglakas loob kang hawakan ako, pagsisisihan mo yan kay Thomas. Akala mo ba talaga ikaw na ang Binibining Sterling ngayon? Huwag mong kalimutan, ikaw ang unang nanulsol sa akin. Julian, hindi mo ba gustong maging mas malapit kaysa dati? Paano tayo magiging mas malapit kaysa dati? Maghihintay ako sa kwarto. Naghanda pa ako ng paborito mong red wine. Baliw ka. Oo, nababaliw ako sa pagnanasa sa'yo. Mahal, huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Julian, dapat mas magiliw ka sa isang babae. Tama ka. Dapat akong maging magiliw. Uminom ka. Julian, pagdating sa mga babae, kailangan mong maging malambing. Oh, magiging malambing ako. Uminom ka. Gusto mo bang ako mismo ang magpakain sa'yo? Pasok ka. Thomas, ikaw. Thomas, tulungan mo ako. Huwag kang magpaloko sa kanya. Ang pangalan niya ay Chloe. Hindi siya kapatid mo. Kunin mo sila. Bago dumating ang mga pulis. Ikulong mo silang magkasama. Hindi. Thomas, iligtas mo ako. Ayos lang. Ligtas ka na ngayon. Kunin mo sila. Siya nga pala, nasaan ang tatay ko? Huwag kang mag-alala. Dinala ko na siya sa ospital. Wala siyang anumang panganib. Pero, alam na nila ang tunay kong pagkatao. Sa palagay mo ay gagawin ni Martha. Nahanap ko na ang tunay na Tara. Pagdating ng panahon, hindi ako matatakot sa kanila na gamitin iyon laban sa akin. Bumalik na ang kapatid niya. Eh ako, $3 milyong.
Huwag kang magsinungaling sa akin, ha? Pero kailangan kong ipaalala sa iyo, kahit na nagsiping tayo, kung magkakagusto ka sa akin, nawawalang bisa ang kontrata. Wala kang makukuhang pera. Chloe, gusto mo talagang sirain ang kontrata? Paano kung sabihin kung gusto ko? Aalis na ba tayo? Ano ang sinabi mo? Ang maliit na iyon ay bumalik na. Oo, ngayong gabi ang flight niya. Ito, hindi pa natin naaayos ang impostor. Paano nagpakita ang tunay? Kung sakaling makauwi siya, ang mana ni Ginoong Sterling. Hindi natin maaaring hayaan siyang bumalik sa pamilya Sterling. Ikaw ang bahala sa kanya. Gawin mong malinis. Nakuha mo? Tamang-tama ang timing. Pagkatapos, ako na ang bahala sa inyong dalawa ng sabay-sabay. Ginoong Sterling, naway pagpalain ka ng walang hanggang yaman, at mahabang buhay na puno ng kalusugan. Aha, mabuti. Ginoong Sterling, ang iyong kalusugan ay talagang gumaganda ng gumaganda. Naway magkaroon ka ng mahabang at masaganang buhay. Ngayon ay ang ika-80, kaarawan ni Ginoong Sterling. Nais naming ipagkaloob kay Ginoong Sterling, ang walang hanggang kabataan, at walang katapusang kahabaan ng buhay. Ha ha ha, napakaganda. Bukod pa rito ngayon, may isa pang masayang okasyon. Ngayon, si Ginoong Sterling ay natagpuan ng kanyang matagal nang nawawalang apo na babae. Susunod, ating tanggapin si Binibining Teres Sterling sa entablado. Kamusta po kayong lahat? Ako si... Kung sa aking lahat, nay. Ako ay ang tunay na ama ni Binibining Sterling. Oo, ang lalaking pinag-uusapan ninyong lahat, ang Binibining Sterling na iyon. Siya ay talagang aking tunay na anak. Ang pangalan niya ay Chloe. Ano, isang impostor si Binibining Sterling? May nangahas talagang magpanggap bilang Binibining Sterling. Gusto niyang mamatay. Tara, ano ang ibig sabihin nito? Lolo, Ako, Ru. Hindi ba halata? Ang babaeng ito ay isang ganap na impostor. Ang habol niya ay ang ating Starlight Entertainment. Ang isang impostor na tulad niya ay dapat parusahan ng husto. Tigil! Tingnan natin kung sino ang mag-aabala sa kanya. Thomas, tamang-tama ang dating mo. Tatanungin sana kita. Ikaw ang nagdala nitong impostor dito. Ang tunay niyang pagkatao. Alam mo ba ito? hindi siya karapat-dapat sa'yo. Karapat-dapat ka sa mas mabuti. Sino ang mas mabuti? Ikaw. Ako. Hindi niya alam. Aminado ako, ako ay hindi si Tara. Ang aking tunay na ama ay nagkaroon ng malaking utang sa negosyo. Upang mabayaran ang utang na iyon, pumasok ako sa pamilya Sterling sa pamamagitan ng panloloko. Thomas, nilinlang ko rin siya. Ang kapal ng mukha ng impostor na ito. Dapat tawagan natin ang pulis at ipaaresto siya. Eksakto.
Ang isang impostor na tulad nito ay dapat ikulong, hindi na siya dapat makalabas pa. Marami siyang nasaktan. Sinusubukan mong maglinis ng pangalan, ha? Kung gayon, ang larawang ito, paano mo ito ipapaliwanag? Tingnan mo ang litratong ito. Paano mo ipapaliwanag ito ngayon? Hindi ba sinabi lang ni Ginoong Sterling na hindi niya kilala ang impostor na ito? Paano nangyari yun? Hindi ba't maliwanag na maliwanag? Pinagplanuhan itong lahat ng dalawang manlolokong ito. Thomas, ano ang masasabi mo para sa sarili mo? Wala akong masabi. Matagal na tayong magkakilala. Huwag kang matakot. Kahit paggalitan ka ni Lolo at hindi ka tulungan ng pamilya Jenkins, nandito pa rin ako para sa'yo. Poprotektahan kita. Siya. Siya ang nobya ko. Ano? Hintayin mo lang. Kita mo, sabi ko sa'yo eh. Imposible. Diyos ko. So, aminado ka na nagtulungan kayo para lokohin si Ginoong Sterling? Thomas, ikaw? Paano mo nagawa ito? Lolo. Patawad. Nakita ko na ang pagkamali sa kanya bilang Tara ay nakapagpagaling sa'yo, kaya hinayaan ko siyang magpanggap na si Tara. Hindi ko naman gusto ang mana mo. Hindi siya ang apo ko. Di, nasaan ang Tara ko? Si Tara, siya. Tatay? Si Tara siya. Wala na siya. Ano? Ulitin mo? Anong nangyari kay Tara? Kahapon, tumawag sa akin si Tara na uuwi na siya. Pagkatapos noon, hindi ko na siya makontak. Ito ang ipinakuha ko sa isang tao. Tara. Ang Tara ko. Tatay? Pakiusap, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Opo, tatay. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga ngayon. Sino? Sino ang pumatay sa aking Tara? Ito ay, Sabihin mo sa akin. siya ay, Sino? Sino ang pumatay kay Tara? Gagamitin ko ang bawat hininga na natitira sa akin para pagbayarin sila ng kanilang buhay. siya ang gumawa. Natakot siya na kung sakaling bumalik si Tara sa pamilya Sterling, wala nang lugar para sa kanya rito. Kaya nagpasya siyang patayin siya. Sa kasamaang palad, ang mga tauhan ko ay nakarating ng isang hakbang lang ang pagitan. Quam, Craig, Quam, Quam, Quam. Ikaw ang pumatay kay Tara. Ako. Hindi ko. Lolo, hindi niya ginawa yon. Mga guwardiya, hulihin siya. Lolo? Lolo, Dalhin ninyo pabalik ang babaeng ito. Gusto kong pagbayaran niya ang ginawa kay Tara ng kanyang buhay. Lolo, Lolo. Lolo. Lolo.
Nandito na ako. Tara, ikaw, si Tara. Buhay ka talaga. Lolo, namiss na namiss kita. Mabuti, mabuti. Buhay ka. Mabuti yan. Mabuti, mabuti, mabuti. Manatili ka diyan. Nakaupo pa rin ako dito. Pwedeng kalagan mo ako? Ang tagal mo namang pumasok. Sinadya mo yan, di ba? Dapat hindi ka nagsinungaling kay Lolo. Ituring mo itong munting parusa. Tara, ano ang nangyayari? Lolo, si Chloe ang nagligtas sa akin kagabi. Iyan ay para sa iyong maruruming gawa. At para sa pag-abot ng kamay mo sa akin. Ang sako mo na yan. Ilang araw nang hindi nalalabhan. Ang baho. Si. Kung patuloy mong sipain siya, mapapatay mo siya. Salamat, Chloe. Huwag mong sabihin yan. Hindi ako kasal kay Thomas. Ibigay mo ito sa babaeng yan. Alam mo ang sasabihin. Alam mo yan ang husto. Sila. Ang pumatay sa akin. Anong akala mo ginagawa mo? Anong karapatan mong akusahan kami? Hindi aamin hanggat hindi nakikita ang ebidensya. Ano? Ginoong Sterling, maawa ka po. Sila, ang nag-utos sa akin. Anong sinabi mo? Yung batang iyon ay nahuli na. Oo, sa flight ngayong gabi. Talagang hindi natin siya dapat pabalikin sa pamilya Sterling. Ikaw, asikasuhin mo siya. Dapat malinis. Naiintindihan mo? Dalhin niyo sila. Ay, tapos na. At perpekto ang resulta. Tapos na ba? Huwag kang magmadali. Lolo, hindi ko sinasadya na lokohin ka. Hindi iyon ang tinutukoy ko. Itong batang ito ay hayagang ipinagmamalaki ang relasyon ninyo. Wala akong masasabi. Matagal ko na siyang kilala. Siya. Ang nobya ko. Kung gayon, paano mo ito planong ayusin? Yung lalaking yon ay lantarang ipinagmamalaki ang relasyon ninyo. Anong gagawin mo tungkol dito? Ano? Kaya talagang ayaw mong panagutan? Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Mas nararapat ka pa. At sino naman iyon? Ikaw. Huwag kang matakot. Kahit paggalitan ka ni Lolo at hindi ka tulungan ng pamilyang Jenkins, nandito pa rin ako para sa'yo. Ako ang sasalo sa'yo. Wala nang mas nakakapagpasaya sa mundo kaysa rito. Hindi lang ako
nakahanap ng tunay kong apo. Nakakuha pa ako ng isang kaya-ayang manugang